Mga Kapadadon Vlogs, another day is another vlogs. At nandito nga tayo ngayon sa Siargao, sa General Luna. Ayan, sino pa ang hindi nakapunta dito sa Siargao? Napakaganda talagang lugar na ito. Lalong-lalo na sa mga nagbabakasyon, ito yung pinakamagandang spot na pwede niyong puntahan, ang Siargao. At meron din akong i-recommend sa inyo kung saan kami nag-stay dito sa Siargao, sa General Luna, na pwede nyo rin bisitahin sa aming pinagstihan kasi maganda talaga ito, lalong-lalo sa mga managbarkada, sa pamilya, dahil affordable at accessible sa lahat ng gusto nyong puntahan dito sa loob o dito sa spot ng Siargao kasi malapit lang halos lahat. Malapit lang ito sa Cloud9. Pwede nyo lang lalakarin kung pwedeng matyaga kayo maglakad kasi hindi naman ganun kalayo. So dito nag-recommend itong aming pinagstihan na kung pwede ba kami o papayag ba kami na mag-island hopping. At yung aming island hopping ay parang singit lang kami doon sa isang grupo. Isiningit lang kami dahil may nag-back out at pumayag din kami dahil ang presyo ay napakababa lang din. Tatlong lugar daw yung aming pupuntahan. So tara, samahan nyo kami sa aming pagpunta sa aming highland hopping ngayong umagang ito. So umalis na nga kami, yung kasama kong dalawa ay umalis na din, meron silang sinauli na motor kasi nagre-rent lang kami. So nandito na tayo sa pier kung saan dito magsimula ang aming paglalayag o ang aming pagsakay ng bangka papunta sa mga islands kasi 3 islands ang aming pupuntahan. So ito yung pier nila o ito yung first stop. Dito tayo magrehistro at nandito yung mga namamahala ng bangka kung kaninong bangka ang inyong sasakyan. So ikot-ikot lang tayo dito. Excuse me. Ayan, yung kasamahan ko si Danilo galing pa ng Manila at saka yung isa si Kuya John galing din sa Manila. So bumisita din at sumabay sa akin kaya masaya yung aming pagbabakasyon dito sa Siargao. So habang naghihintay kami ng tawag sa aming grupo kasi kailangan irehistro nga kung ilan sakay sa isang bangka. So dito naghihintay yung mga kasama namin, hindi naman namin kilala. Naghintay lang kami dito kung kailan kami lululan doon sa bangka at nandito na yung operator, nandito na rin yung dispatcher o yung tinatawag nilang assistant sa operator para mag-assist sa atin at magbibigay ng mga babala o magbibigay ng mga kunting kaalaman pagdating sa bawat island. At hindi na tayo magwo-worry kung tayo ay solo lang sa ating pagbabakasyon kasi pwede tayong sumingit-singit kung mayroon pagkakataon na may bakante sa isang grupo na pwede tayong Yung price naman ay nagbabayad kami ng 1,500 kasama na yung pagkain. Bawat isa, 3 lugar ang pupuntahan o 3 island ang pupuntahan nyo. So, kasama na yon sa bangka, back and forth, sa pagkain, kasama na doon sa 1,500 sa bawat isa. So, ang original price daw nito ay nasa 2,000 plus, kaso lang may nag-back out, kaya kami naisingit. At salamat din sa nag-recommend na may-ari ng bahay o namamahala sa aming pinagstihan, bigla niyang nabanggit nga kung okay lang ba sa amin na mag-island hopping. So pumayag naman kami dahil wala rin kami magagawa. Ang araw na ito hindi rin talaga maganda kasi makulimlim, maulan at medyo may hangin, mayroon palang low pressure pero itinuloy pa rin namin kasi akala namin hindi talaga tutuloy yung low pressure. So ito yung grupo kung saan sila talaga yung grupo na naka-schedule para mag-island hopping. At sumingit lang kami dito at pumayag din naman sila dahil kailangan talaga mabuo sa isang bangka kung ilan yung pasahero o passenger doon sa loob ng bangka. So yan, nagsya-shoutout na tayo sa ating mga kasamahan na si Danilo at saka si Kuya John at yung mga kasamahan din natin sa isang bangka. So tara, atin na naman sugurin o suriin o ano bang tawag doon, puntahan natin ang bawat island kung maganda ba talaga itong ating ma-experience sa araw na ito. Habang nilulusob namin, kailangan talaga din na naka-outfit ka na pambasa, hindi yung natin yung outfit natin na panggala.
Kasi dito talaga mababasa tayo dahil yung bangka hindi naman talaga napunta doon sa baybayin. First time ko ito nagawa, sa lagi kong pumupunta dito sa Siargao, ito yung first time ko na mag-Highland Island hopping. So sana maganda yung aming mapupuntahan kasi nagwo-worried nga kami dahil makulimlim, maulan-ulan ng bahagya at kanya-kanya na kaming sakay. Malaki ang bangka, huwag kayong matakot. Malaki ang bangka, meron sariling lifeguard, life jacket, meron sariling kumbaga komportable ka kapag lumululan ka dito sa inyong bangka na sasakyan. At yung operator naman ay friendly at saka lalo-lalo yung kanyang assistant. Maganda yung kanyang approach o maganda yung kanyang pakikitungo sa mga guest. Kaya gusto ko rin sana i-recommend sa inyo, kaso lang hindi ko nakuha yung buong ano nyo. At ito lang ang nakaganda din, pipick upin kayo kung saan kayo nag-stay. Hahati din kayo kung saan kayo nag-stay. Yun din ang maganda dito sa kanila. Sa amin, na-experience namin na sinundo kami doon sa pinag-stayhan namin at hinatid din kami pagkatapos ng aming island hopping. So dito, alalay lang tayo sa ating mga kasamahan din, tulungan natin sa pag-angat kasi malaki ang bangka at meron naman hagdanan kahit gaano tayo kalaki o gaano tayo kapayat, may mag-a-assist sa atin. Sa mga hindi marunong lumangoy, huwag kayo matakot dahil pwede talaga kayo mag-request ng life jacket para kumpante kayo. At maganda sana kung dito tayo sa Siargao kung summer, kung mainit talaga kasi at saka maganda yung panahon. Mai-enjoy nyo yung kabuuang lakad nyo, kabuuang island hopping nyo. So dito, hindi naman ito overloaded kung titingnan natin. Tamang-tama lang din sa ilang piraso kami, mga 14, 15 ang pasahero o lulan dito sa bangkang ito. Hindi lang ito basta bangka, malaki din ditong bangka na to at maluwang at talagang komportable ka kapag sumakay kayo dito sa bangkang ito. Yun nga lang, hindi talaga nakuha natin yung telephone number nila o yung kanilang kung ano ba yung agency o ano ba yung ano nila kasi nga sumingit lang kami. Kumbaga hindi talaga kami ang nag-book nito. So yun, so pakinggan natin si Kuya. Ma'am and sir, so you have 3 island today, ma'am and sir. So our first stop, ma'am and sir, is Guyam Island. Okay, so Guyam Island from here, we have 5 to 10 minutes travel, ma'am and sir. Okay, and then after that, ma'am and sir, the next stop is Naked Island. Okay, and then the next stop, ma'am and sir, after the Naked Island is Daco Island. So doon na po tayo mag-stay longer sa Daco Island, and then the last natin sa Daco Island. Okay, so I have a question, ma'am and sir, about for the food. So they have allergies or vegetarian. So you eat everything, ma'am and sir? Okay, no allergies. Okay, that's it, ma'am and sir. Thank you so much. Music, DJ. Let's party. Music, DJ. Let's party. At yun nga guys, yung ating narinig kay Kuya ay meron kaming 3 island na pupuntahan, yung Guyam, Naked Island at saka Daco Island. Dito lang yan sa mismong Siargao. So habang nilalakbay namin yung unang island, napapansin natin yung kagandahan ng paligid. Yung ng dagat, medyo maano pa talaga kumbaga hindi pa ganong gaalon, malinaw na malinaw pa. At yun nga lang, yung kalangitan, yung paligid ay makulimlim, parang nagbabadya na ito na uulan at nagkakaroon nga pala ito ng low pressure na hindi namin alam din, na hindi namin nabalitaan. Pero ano kaya mangyayari? Matutuloy kaya itong aming island hopping? Matutuloy kaya itong aming pag-i-enjoy dito sa bawat island? So malalaman natin yan mamaya kung bakit ay biglaan kaming bumalik agad. So dito nga yung unang island na makikita natin, napakaliit lang pero nasa sentro. Sabi ng ating operator o yung kaniyang nag-a-assist sa atin na 15 minutes
away from kung saan tayo nagsimula, itong Buyam Island. So titingnan natin ang buting buhangin, malaparaiso ba talaga to o ano ba nangyayari dito sa island na ito. So makikita natin yan sa pamamagitan ng ating pagpunta doon at makakarating tayo. Ang ganda lang kasi dito sa napapansin ko nga, dahil yung dagat ay hindi ganun kaalon, pero nararamdaman namin yung lamig, yung hangin pakunti-kunti at yung makulimlim nga, kaya nagwo-worried kami na baka biglaan itong yung ulan, bumulusok o biglang umulan at maghangin at umalon yung dagat, kaya nagwo-worried na rin kami dito. Pero hoping na maging maayos ang aming pagdating dito. So malapit na tayo at yung ating makikita, yung bungad ay talagang malaparaiso na ating mapapansin. White lang, tapos tahimik, at higit sa lahat talagang nakaka-relax lang. Hindi, kumbaga, away tayo dun sa stress ng ating trabaho, ng paligid na napakaingay. So dito, kapag na-experience nyo, mararamdaman nyo yung paligid na sobrang tahimik at mai-enjoy nyo ang kung kayo mahilig sa dagat, maliligo, magtatampisaw nga sa dagat, at yung buhangin, kung gusto nyong maranasan nyo talaga. So ito, pinong-pino ang buhangin dito, para ding Boracay din, at hindi naman ganun kalalim dito sa may bandang baybayin. At yan, dumating na kami dito nga sa Guyam. Ganito pala kaganda. Ang liit lang ng nito, ang liit lang pala ng island na ito talaga. At perfect na perfect ito para sa mga bakasyonista na katulad din namin, na nag-aasam na magkaroon ng peace of mind. At dito pansamantala ay kami ay mag-i-enjoy sa aming pagliligo, pag-iikot-ikot, kung anong meron dito, at maraming turista sa araw na ito. At hindi lang pala kami, maraming bangka, papansinin nyo, maraming bangka. At yun nga, dito sa pagpicture mamaya, ihintay natin matapos yung iba, saka tayo magpa-picture dito para magkaroon tayo ng remembrance. So hinahawakan ko yung buhangin dahil ang ganda rin pala, pinong-pino, at hindi tayo mag-alala nga sa pag-apa kahit nakapaalang tayo dahil pinong-pino naman, walang halos bato. Ayan, nag-enjoy na si Kuya. First time din namin tatlo na makapunta dito sa island na ito. Kaya ano kaya meron dito? May napapansin tayo dito na may naglalaro ng volleyball, may napapansin tayo na ibang lahi na galing pa siguro to sa ibang bansa, at may mga kapwa Pilipino din ng mga lokal na nandito. So yun, napapansin na natin, ganito pala puti ang buhangin, kapino ang buhangin, at may mga puno pa ng niyog. At iikutin natin ang bawat sulok nitong island na to kung anong meron. So dito siguro naman, may enjoy mo na ang paligid, sobrang tahimik, at marami rin pala talagang turista na nandito. Kahit medyo may kasamaan ng panahon, hindi namin alam na ganun pala, na meron palang parating na low pressure. Sa ngayon, na-enjoy pa namin at iniikot-ikot ko nga itong bahay kubo, itong mga cottages. At napapansin ko nga may mga local, may mga foreigner na nandito. May kanya-kanyang grupo na nandito, na mamasyal din o nag-island na hopping din. At ito pala yung may tindahan din. Hindi tayo mag-worried kung gusto natin uminom, o gusto natin mag-burger, mag-snacks, at kung gusto natin meron tayong mga souvenirs na mapapansin dito. May mga keychain na gustong-gusto nyo. At iba't ibang palamuti o iba't ibang mga accessories na meron dito. Pagkain, beer, at kung ano pang meron dito na available na pwede natin i-enjoy habang nandito tayo nag-stay sa island na ito. Habang iniikot-ikot ko, napapansin ko talaga na ang ganda lang. Ganun ka ganda pala dito. At sa bandang unahan, medyo low tide, nakita na natin yung bato, pero yung buhangin pa rin, puti pa rin. At meron din dito siso o yung tinatawag natin na swing, na i-enjoy din ng ibang mga turista. May naliligo agad na mga
ibang turista, ng mga local, may nagpa-picture, iba't ibang activities ang napapansin natin dito sa island na ito. At yung kasamahan ko, umiikot nga dito sa kabuuang island at sumama na rin ako. Tinitingnan ko rin sila kasi galing pa sila ng Maynila. Kumbaga talagang ang layo ng dinarayo nila. So yan, ini-enjoy nila. Si Kuya nga ay may ikot-ikot, pati yung kasama ko si Danilo, iniikot-ikot din niya. At ako naman, sinusundan ko lang sila kasi mas ano sa akin itong island na to dahil ako naman ay galing din ng isla, kumbaga. So, sinamahan ko lang itong dalawa na galing pa ng Maynila. At dito, umakit lang ako sa kabila at sinusuyod ko nga itong kabuuan sa loob nitong island na to. At may napapansin tayo, may nagduduyan, meron din pala talaga ditong makakainan natin at ma-snacks, mga beer, tulad soft drinks, tubig, kaya hindi tayo mag-alala. Pwede rin tayo tumambay at meron din ditong masasagap natin na wifi o yung signal, makakasagap pa rin tayo dito. Yun lang ang aking napapansin dito habang iniikot ko tong buong island na to. At maganda, sobrang ganda, nagagandahan ako dito, napaka-peaceful. Pero meron pa rin akong napapansin, wala pala itong kuryente o wala pala itong sariling ilaw o kuryente. Siguro ang ginagamit dito ay generator at hindi ko rin alam kung pwede ba dito mag-stay ng o mag-overnight. At ito kanilang grocery o yung kanilang tindahan at dito meron pang isang nagduduyan at may mga bato pala dito, pwede tayo dito manguha ng mga shell or kung ano yung makikita natin dito sa dalampasigan na to. At natutuwa lang din ako talaga kasi ito pala ang itsura ng island ng Siargao. Akala ko yung Siargao talaga ay isang lugar lang. Marami pa rin palang island. At yung island na yun ay pwede pala natin puntahan. Yun nga lang, talagang kailangan natin magbabayad. So habang iniikot-ikot ko to at humihiwalay ako doon sa dalawa kong bisita at ako lang nagsusolo kasi kailangan ko rin mag-video o magkaroon ng video para may mapapanood din kayo. At nai-enjoy ko rin naman ang ambience, nai-enjoy ko rin din naman itong lugar na to habang nagbi-video. So, sulit na sulit yung aming binabayad na 1,500 sa bawat isa. At ayan, nag-i-enjoy din yung ating bisita na dalawa. Ayan, si Kuya. Ayan, tuwang-tuwa din sa kanyang na-experience na nandito sa island. Approve na approve para sa kanya. At ako, bilang isang island din, taga Surigao lang din naman ako, na-enjoy ko pa rin at na-appreciate ko pa rin yung lugar na ito. At meron tayong napapansin na nagpapalipad ng drone. Yung ating drone ay hindi ko na ipalipad. Hindi ko alam kung bakit. Siguro hindi talaga tayo marunong magpalipad. So, meron mga babala. So, kailangan lang natin mapagmasid. Kailangan lang din natin maingat habang tayo nandito sa island. At yun, kailangan nang i-enjoy lang na talaga natin ang buhay. Dito may mga local, may mga turista na taga ibang bansa. At yun ang pinaka magandang nakikita natin dito sa island ay yung puting buhangin o yung dagat malinis, ang hangin ay malinis pa. Kumbaga yung simoy ng hangin talaga mapapaano ka talaga sa sobrang fresh lang. At yan, nag-i-enjoy lang yung mga turista dito, yung mga local, mga bawat grupo na nandito ay nag-i-enjoy lang sila sa kanilang nakikita. At tayo naman habang nagbi-video, ikot-ikot lang tayo kung ano lang yung ating makukunan dito. Pero dito sa araw na ito o sa oras na ito, medyo nagkakaroon na ng pagbabago yung dagat, nagkakaroon na rin ng alon tunti at lumalamig na ng gusto. Nagbabadya na ito na uulan talaga at mangyayari talaga na uulan. So habang hindi pa uulan ay kumuha muna kami ng mga picture at hindi na rin ako naligo kasi nalalamigan ako, malamig din pala. Kaya nagtatampisaw lang ako, naglakad-lakad ako dito sa dalampasigan. So talagang nai-enjoy ko ng husto at ini-enjoy ko pa ng husto yung aking pagpunta dito sa Gayam o Gayam, ano bang island to. So yun, enjoy lang natin
At makikita din natin ang next ating pupuntahan na Naked Island. Pagkatapos ay Daco Island kung saan kami magla-lunch. Doon na rin sa Daco Island yung pinaka-huling spot o stop. Doon kami mag-lunch at hanggang hapon bago uuwi. So dito, pagkatapos namin ay sumakay na naman kami at lilipat na naman kami papunta doon sa Naked Island. So ganun pa rin, tandaan nyo lang yung bangka na inyong sinasakyan at hindi naman kayo iiwanan kasi magbibilang din naman si Kuya. Ayan, pakinggan lang din natin uli. Nasa inyo lang po. Okay, pero yung mauna natin mag-naked, yung boatman natin. Bye! At yun nga mga Kapadadyon Vlogs, tuloy-tuloy yung ating paglalakbay, yung ating pag-iikot-ikot dito sa Siargao. Sa pangalawang stop natin ay papunta na tayo sa Naked Island. At yun kaharap ay isang lugar din, siguro yun ang Dakong Island. So, ang ating pupuntahan ay Naked Island. Maliit lang din to na island kasing liit lang din to ng unang napuntahan natin. Pero yung dagat talaga ay malinaw na malinaw pa rin. Kitang-kita natin ang ilalim. At meron tayong kasabayan din na bangka at napapansin nyo medyo umaalon-alon na. At nagkakaroon na ito ng pagkakataon din na lumalakas na yung hangin. At kaya lumalakas din yung alon. So, tuloy-tuloy dahil may kasabayan naman kami. Papunta doon sa Naked Island kung anong meron doon sa Naked Island. Tinatawag na Naked Island siguro dahil walang masisilungan o wala tayong makikitang puno kundi puting buhangin lang talaga. So malapit na tayo sa Naked Island. Yun tinatawag nilang Naked Island dahil wala tayong napapansin talaga as in open lang. Puting lang buhangin at maliit lang na island. Kumbaga, kaya siguro tinawag ito na naked. Wala tayong nakikita na kahit anong puno o bahay man lang, kundi isang puting buhangin lang. At marami tayong kasabayan, may mga turista dito at ilang bangka ang meron dito at kami, late na yata kami dumating dito kasi mag-alas 11 na or mag-alas 10 na ng umaga. Pero ganun pa rin naman, kitang-kita naman natin kung gaano kaganda yung dagat, kalinaw, kaputi ang buhangin at yan, tuwang-tuwa na rin yung ating bisita dahil nga ay na-experience na rin nila ang island hopping. At ako din, tuwang-tuwa din ako dahil na-experience ko na ito ganitong klaseng pag-ikot-ikot at ganito pala yung Siargao. Marami pala tayong pupuntahan o mapupuntahan kapag nandito tayo sa Siargao. At yun, bumaba na kami ulit sa bangka at ayan, may nakikita na nga tayo na ibang foreigner. Ayan, nandito. Pero napapansin nyo maraming anong tawag doon, hindi naman dumi yan. Yun po ay galing sa ilalim ng dagat at papunta doon sa baybayin kasi nga iba yung panahon ngayon. Pero still naman puting buhangin pa rin at nag-i-enjoy pa rin yung mga turista yan. Kaya pala maraming turista dito dahil ito yung lugar kung saan ito yung island kung saan ay mai-enjoy mo rin talaga. Wala silang pakialam kung ano yung suot mo. Wala silang pakialam kung ano ka o sino ka. Basta ini-enjoy lang nila kung anong meron dito. Medyo nahihiya din ako mag-video dito kasi meron naka-swimsuit lang pero wala silang pakiyan. Bahala ka na dyan at nai-enjoy mo rin yung mata. Kaya alam nyo na, di ba? Kasi kakaiba nga dahil hindi naman usually sa ating mga Pilipino hindi naman tayo nagsusuot ng ganun. Pero sa ibang lahi talaga, sa ibang bansa talaga o mga foreigner ay nagsusuot sila at wala silang pakialam at gusto talaga nilang umitim kaya ganun. Tayo naman ay hanggat maaari hindi tayo magsusuot ng ganun para hindi tayo lalong umiitim. At ito na-enjoy namin, ganito lang din pala kaliit ang Naked Island. Ngayon ko lang talaga naranasan ito at yung ating kaibigan na ating kasama ay nag-i-enjoy din sila, kukuha ng mga pictures, mga anong nakukuha nila, mapupulot nila.
may mga local din na kasabayan nga natin at titingnan natin kung anong meron doon sa bandang dulo. Iikutin natin to kasi hindi naman to gaano kalaki. Natutuwa lang din ako sa pag pinagmasdan ko sila kung ano yung mga kinukuha nila dyan. Siguro yung mga shell, yun siguro. Yung iba naman ay gumagawa ng castles o ay gumagawa ng kung ano, naguhukay at nararamdaman nila. At may nakikita tayong kakaiba. Di ba? Ang gaganda nila, ang sisiksi nila. Yun yung mga foreigner na nandito at ini-enjoy nila yung puting buhangin na nandito sa Nikid Island. Ayan, talagang sulit na sulit yung ating mga mata na nakikita natin. At kunwari, nag-video-video tayo pero yung mata natin ay nandoon sa foreigner, di ba? Ganun lang, kasimple yung buhay. Wag na natin isipin yung ating gastos na 1,500. Ang importante ay nagkakaroon tayo ng memories. Importante nagkakaroon tayo ng experience na ganito, na mayroon palang ganito sa Pilipinas. Ayan, sa mga nagbabalak at sa mga gustong punta dito ng Siargao, isa ito sa mga dapat nyong planuhin. Isa ito sa mga dapat nyong pupuntahan. Itong mag-highland hopping kayo kasi may enjoy nyo talaga, lalong-lalo na siguro kapag summer o maganda ang panahon. Yun yung dapat ang aalamin natin kapag nagpunta tayo ng Siargao para maranasan natin o maramdaman natin na sulit talaga yung ating pagpunta dito. Pero sa amin, kahit ganito yung panahon, kahit ganito yung yung araw na ito, ini-enjoy pa rin namin at nai-enjoy pa rin namin. At meron dito isang buong barkada kung saan ay ini-enjoy nila yung puting buhangin at nagkakaroon sila ng drone. Meron din silang operator ng drone, nagbabayad sila at yan, pinukuhanan ang buong barkada. Ganyan, nai-enjoy talaga nila with matching drone. Pag mayroon talagang drone, talagang may enjoy mo yung senaryo. So nakikita ko lang na magbabarkada nga nandito at nag-i-enjoy lang sila. Ako naman nag-i-enjoy din ako sa pag-video-video, kung ano-ano lang yung ating masasagap dito. Yung mga kasamahan namin o kasamahan ko sa bangka, kanya-kanya rin kung saan sila nagpunta, na yung iba naliligo na at yung iba naman ay nagpipicture-picture pa. Yung kasama ko naman ay bahala na sila kung saan sila. Ang sa akin ay nag-video, nag-vlog para lang at nilapitan ko tong isa pang kasama ko na nakipagkwentuhan doon sa operator o doon sa assistant ng operator. Sila yung nagpapaliwanag kung anong meron dito, sila nagpapaliwanag kung ano ang dapat gagawin, at sila din nagpapaliwanag kung sino lang ang dapat pagkatiwalaan para hindi mabudol sa pagbubuk ng ating island hopping dito sa Siargao. So yung iba naman naliligo kahit malamig ang panahon, malamig ang dagat, nai-enjoy pa rin nila at sinubukan pa rin nila talaga maligo ng maligo. So dobling ingat lang sa mga hindi marunong lumangoy. Pwede kayong mag-request din ng life jacket at yun ay magiging salbabida nyo. At dito nga nakikita at napapansin nyo ang gaganda nila, sisiksi nila, Diyos ko po, di ba? At ito yung bangka natin, malaki lang, tapos ito yung dagat, kahit anong apak mo hindi nagbabago. Yung tubig o yung dagat talagang kitang-kita mo yung buhangin sa ilalim. At huwag na tayo masyadong lumalim pa o umano dun sa malalim. Dito lang tayo sa bandang babaw at i-enjoy lang natin yung dagat, buhangin at kung ano pa yung natin may enjoy. So dito iniikot-ikot ko nga, nandito tayo lumulublob, nilulublob natin yung ating paa para matanggal yung ating rheuma, arthritis. At yun, ganito lang pala kaliit talaga, no? So itong gamit natin hindi camera, kaya ganito kaliit yung nakikita natin dyan. Ang ginamit ko ay GoPro, yun yung ginamit ko, kaya sa mga nagtatanong bakit ganun kaliit, kasi nga GoPro lang yung atin nakukuha. At meron mga kasamaan din yung mga local na nag-enjoy. Ang iba nga nung narinig ko mula pa talaga sa Maynila, yung iba naman kung saan saang lugar sa Pilipinas ay nandito din, sinubukan nila na pumunta dito sa Siargao. So itong Siargao naman ay maraming papasyalan kung gusto nyo, dahil hindi lang ito lang ay isa sa mga mapapasyalan natin dito sa Siargao kapag nandito kayo sa Siargao. Yun ang napapansin ko, maraming magagandang spot dito sa Siargao. At yun, may mga bangka nga at meron din dito mga magtutropa, magjujuwa,
At kung sino-sino pa nandito, talagang na i-enjoy nila yung buhangin. Kahit pagulong-gulong ka pa dyan, ay mai-enjoy at mai-enjoy nyo talaga. Huwag nyo napansinin yung mga basura-basura dyan kasi hindi naman talaga basura yan na parang basura na ano. Yan po ay galing po sa dagat din na ano, yung pataying ano tawag doon sa inyo. Yun yung ay pumupunta doon sa baybayin. So pwede naman lilinisin pero hindi okay lang din naman hindi kahit hindi nalilinisan. Mai-enjoy mo pa rin at Guys, nandito na tayo sa Daco Islands. Ito yung aming ano, ganda lang. So ito yung preparation namin ng pagkain. So in Daco Island. So as I can see, some preparations. Guys. Okay. Dito muna tayo mama. Huwag na tayo umalis. Yung coach natin ready. Merong ano dito guys, volleyball. Sino gusto mag ano, kaya may mga music dito. Pwede siguro dito guys. Aming cottage dito. Number 12 cottage. Beach volleyball. Beach volleyball guys. Beach volleyball. Alam guys, Nabutan na si Basto. magay ng si Basco guys. Ay di ko. Grabe ka. Subasco, kusog kayo. Kusog kayo, bye.